narito tayo no sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City at makikita nyo po yung sitwasyon dito no. Tumila na yung ulan, Connie, pero alam mo kanina ang lakas niyan. So ang nangyayari ngayon malakas tapos hihina tapos lalakas uli no. Sinasabi rin yan ng mga residente rito at pinapakita namin sa inyo yung bandang gawi doon kung saan ang lakas ng agos ng tubig dahil pababa pa ho doon mas mababa yung lugar na yon at nilagyan na po dito ng police line at para yung mga tao mag-ingat no. Itong pong yellow line na nakikita nyo, dinidiscourage na po sana yung mga residente na pumunta pa doon sa lugar na yon. Pero may mga kababayan pa rin po tayo, Connie, na nananatili po sa kanilang mga tahanan. Kanina nga dumadaan dito, dala na rin yung kanilang pananghalian, siguro bumili sila doon sa itaas, tapos ngayon nananatili po sila sa kanilang mga bahay. At dito naman po sa aking gawing kanan, kaya may police line din dito. Dahil dito sa poste na ito na pinangangambahan, dahil kanina raw po, sabi ng mga residente na kausap natin, meron daw na kuryente na aso at namatay. Pero yan, binabantayan nila to. Ngayon, nakita rin natin na may dumalaw naman na para electrician mula sa barangay at chinek na po itong lugar na to. Ganun pa man, pinag-iingat po yung mga tao na wag silang makalapit dyan sa lugar na yan. At bukod po dyan, ang sinasabi po ng mga residente kanina, umikot na rin dito ang kapitan at kanina nasaksihan natin ang pagdating po dito ng QCPD, Quezon City Police District, at nananawagan po sila sa mga tao dito na umalis na muna sa kanilang mga bahay at mapunta doon sa evacuation center malapit sa barangay hall. Dahil ang pangamba po nila ay baka daw magpatuloy yung pagtaas ng tubig dahil hindi pa rin naman ganap na nagliliwanag ang kalangitan. Connie, pakita ko lang, Connie, dito sa aking kinatatayuan. Kanina, below the knee ito, Cons, pero ngayon, nasa tuhod ko na. At sinasabi ng mga tao, kahit daw medyo humihina na yung ulan kumpara kahapon, ay napansin din nila na patuloy yung pagtaas ng tubig dito. In fact, sabi nila, yung ganitong level daw na nakikita natin ngayon ay nagsimula lamang tumaas kanina pong umaga. So, yan, Connie, mag-aantabay tayo. Pero sa ngayon, sa nakikita po natin ay yung mga residente po dito na nananatili pa doon sa kanilang mga bahay ay parang wala po silang balak lumikas dahil ang kadalasang naririnig pa rin natin, Connie, ay sanay na sila. Alam na nila yung gagawin nila. Ganun pa man, sabi po ng Quezon City LGU, Connie, ay nasa 1,600 mahigit po na pamilya ang mga nasa evacuation centers at halos 6,000 tao po ang katumbas niyan.